Buksan po natin yung ating mga Bible kung meron po kayo sa 1 John chapter 4, verse 20 to 21 at saka 1 John chapter 5, verses 1 to 5. Ang sabi po dito, if someone says, I love God, and hates his brother, he is a liar. For who does not love his brother whom he has seen, how can he love God whom he has not seen? And these commandments we have from him, that he who loves God must love his brother also. Whoever believes that Jesus is the Christ is born of God, and everyone who loves him who begot also loves him who is begotten of him. By this we know that we love the children of God, when we love God and keep his commandments, for this is the love of God, that we keep his commandments, and his commandments are not burdensome. For whatever is born of God, everyone overcomes the world, and this is the victory that he has overcome the world. Our faith, who is he who overcomes the world, but he who believes that Jesus is the Son of God. Mga kapatid, tayo po ay mga mananampalataya. So every commandment of God, as Jesus said in 1 John, we said we love God and we hate our brethren, we are a liar. So if we said that we love the Lord, mga kapatid, we should follow yung kanya pong commandments. We should obey this God, and one of his commandments, mga kapatid, is yung pagbibigay po ng ating pong mga tithes, at pagbibigay po ng ating mga offering, at pagtulong po sa mga mahihirap, pagtulong sa mga kapatid na nahihirapan. So if we say we love the Lord as a Christian, hindi siya burden. Yung pagbibigay po ng tithes at pagbibigay po ng offering, pagbibigay po ng pag-abot, mga kapatid, is not a burden to a Christian. Because we said we love the Lord, hindi na yan hindi yun dibatihan eh. Yung pagbibigay po ng tithes, pagbibigay ng kung magkano at kung magkano ibibigay sa offering, hindi sa ating mga mananampalataya, it shouldn't be dinidebate sa loob ng iglesia. Kasi kung minamahal po natin ang Panginoon, mga kapatid, nauunawaan ng bawat umiibig sa Diyos ang bawat commandment na Kanya pong ibinigay. At maliwanag sa salita ng Diyos na tayo po ay magbibigay ng ating igapo, ng ating pag-offering, ng ating pong pag-abot. Kasi minsan, di ba, ang mga mananampalataya, they are taking the verse in the Bible na hindi ko po sinasabi na mali, the more you give, the more you receive. That's God's word, mga kapatid. Pero tayong mga mananampalataya, hindi yun yung number one na iisipin natin. The number one that we will gonna think is that because we love God, that's why we give our tithes. We love God, that's why we give our offering. We love the Lord, that's why we give to help others, mga kapatid, because we are Christian. At iniibig po tayo ng Panginoon. Ang Diyos ang magpro-provide ng lahat ng ating pong mga pangangailangan. Heavenly Father, we worship you, God, tonight. Thank you so much for all the presence of my brethren tonight, O God. We pray, O Lord, that you may sustain every need, Panginoon, saan mga aspeto ng aming pong buhay. Nawa ang pag-ibig namin sa inyo, Panginoon, ay lalo pang tumibay, O God, at ang aming pong pagbibigay ng aming tithes at offering at pag-abot, Panginoon, ay maging kapurihan ng inyong pong pangalan. At saan man po dalhin, Panginoon, ang mga material na bagay na ito, ikaw lamang ang mapupurihan, Panginoon. Ano man po ang maaabot, Panginoon, ng mga perang ito, ikaw pa rin, Panginoon, ang maluluwalhati. Ang ngalan mo, Ama, ang maitataas sa bawat buhay namin, sa bawat maaabot, Panginoon, ng aming pong mga ibibigay, sa bawat gagawin, Panginoon, ang mga perang ito na malilikom sa gabing ito, ikaw nawa mapapurihan, Panginoon, sa mga bagay po na ito. Lord, pagpalain mo ang aking mga kapatid sa gabing ito, nawa sa buhay po nila, palagi po nilang damhin ang pag-ibig mo, upang sa ganon, Panginoon, ang mga pagpapala na iyong ibinibigay po sa amin ay hindi po kabigatan na kami po magbalik ng aming igapo at pagbibigay. In Jesus' name we pray. Amen.